Hi! Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay i-announce ko po kung sino po yung unang apat na nag-comment. Kasi sabi ko po, di ba magbibigay ako ng ₱50 bilang pasasalamat sa unang 5 magsusubscribe at magko-comment po sa akin. Ngayon po, meron na po akong 10 subscribers at apat na nag-comment po sa aking last 2 videos. So, hindi po kasi yata naka-public yung kanilang subscription, kaya hindi ko po makita kung sino-sino po yung nag-subscribe sa akin. So, ngayon po, yung apat na nag-comment, sila po yung aking bibigyan ng ₱50 na pasasalamat. Paki-share lang po yung inyong number sa baba, paki-comment po para po ma-send po namin. Para po sa apat na nag-comment na mabibigyan po ng pasasalamat, sila po ay si Bryle Jillian Benito, Juliet Espiritu, Candice, at Miss Ana Secret File. So maraming salamat po sa inyong suporta. Bago po natin umpisahan ang ating kwento, huwag po nating magkalimutang mag-like, subscribe at comment na rin po para mas marami pong makapakinig sa ating kwento. Magre-reply po ako sa inyo isa-isa. Maraming salamat po. May mga taong dumadating sa buhay para makasama ng panghabang buhay. May mga tao din na dumadaan lang at may mga tao na gustuhin mang manatili pero hindi na maaari dahil sila ay nagbigay lang sa atin ng aral at mga magagandang memory. Maulang umaga po, Ma'am Rachel, at sa lahat ng iyong tagapakinig. Tawagin niyo na lang po akong Miss Ann. 32 years old at taga Nueva Ecija. Isa na po akong guro ngayon sa isang pampublikong paaralan. Gusto ko lang din pong magbahagi ng nakaraang kwento ng aking buhay. Ito po ay kwento namin ng lalaking minsan kong minahal ng lubos. Taong April 2011 po, nang isinama ako ng ate ko sa La Union para magbakasyon. Doon po kasi sila nakatira ng live-in partner niya. Summer vacation po yon at ako ay 16 years old pa lamang, magsi-second year college sa kursong education. Doon ko po nakilala si Matthew. Pinsan siya ng jowa ng ate ko. Gabi na nung dumating kami sa bahay ng jowa ng ate ko noon at nakita ko na agad si Matthew na nag-iigib sa poso kasama ang isang lalaki. Kinaumagahan, paggising namin, lumabas kami at kailangang mag-igib ng tubig. Masasabi kong ang lugar na yon ay uncivilized pa nung mga panahon na yon dahil sa balon pa kami nag-iigib ng tubig at natutuyuan pa ang poso. Naging malapit ako sa nanay ng jowa ng ate ko at ang tawag niya po sa akin ay Diwata dahil maganda daw po ang aking mukha. Noong una po, ma'am, ay hindi ko akalaing magkakagustuhan po kami dahil mayroon akong naiwang boyfriend sa Nueva Ecija. Araw-araw kaming nagte-text at nagtatawagan. Hindi ko din po type si Matthew noon dahil nalaman ko na mas bata siya ng 3 buwan sa akin at hindi po kasi ganon ang tipo ko sa lalaki. Lumipas ang ilang linggo ng pananatili ko sa La Union, mas nakilala ko pa ang mga tao na nakatira doon. Nalaman ko din na nagbabakasyon lang din pala si Matthew doon at taga-ibang bayan siya ng La Union. Tuwing gabi ay nagtitipon silang magpipinsan sa kubo doon at nagpapatugtog sila na magkakasama at may konting inuman pero hindi umaabot sa puntong naglalasing sila. Noong una ay hindi naman ako sumasama kila ate ko dahil hindi ko naman nakilala ang mga tao doon at isa pa ay busy ako sa cellphone ko. Dumating ang mahal na araw at linggo ng palaspas noon. Sumama akong nagsimba kila ate at pagdating namin sa simbahan, nandun na ang mga pinsan nila. Natapos ang simba at nakauwi na kami. Tanghali noon,
at mainit ang panahon. Nagkayayaan silang mag-inuman at sa unang pagkakataon ay humarap ako sa kanila dahil feeling ko problematic din ako sa jowa ko. To cut the long story, nagkainuman po kami at ako ang lasing na lasing sa puntong umiiyak-iyak pa ako at nagsusuka-suka dahil sa sobrang dami ng aking nainom. Sinasahuran na nila ako ng batya dahil wala nang katapusan ang pagsusuka ko. Kinaumagahan, paggising ko, nakwento sa akin ng ate ko ang buong pangyayari. Nagkunwari na lang akong hindi ko naaalala para hindi masyadong nakakahiya, pero alam na alam ko ang buong pangyayari. Ang hindi ko lang alam ay sila Matthew pala ang sumasahod at nagtatapon ng mga suka ko. Nung mga panahon na yon, ay hindi naman ako masyadong nakaramdam ng biyak dahil wala naman akong pakialam sa mga taong yon. Hanggang isang gabi ay nakausap ko si Matthew ng parang getting to know lang. Walang mali siya para sa akin. Pero nung time na yon, Ma'am Rachel, ay may gusto na daw pala siya sa akin. Hanggang nasundan na yung pag-uusap na yon. Tuwing gabi ay kakatok siya sa bintana ng kwarto na tinutulugan ko at lalabas naman ako at mag-uusap kami hanggang madaling araw. Hindi ko alam na nahuhulog na din pala ako sa kanya. Mabait siya, family-oriented, at isa pa, matalino siya. Pag nag-uusap kami, the way na magsalita siya, ay nararamdaman mong matalino talaga siya. At yun, ang pinaka nagustuhan ko sa kanya, maliban sa itsura niya, at talagang pogi naman siya. Chinito at may dimple. Matangos din ang ilong niya at laging malinis sa katawan. Yun nga lang, hindi siya katangkaran dahil halos pantay lang kami. Madalas na kaming mag-usap at pinaparamdam niya talaga sa akin na gustong-gusto niya ako. Hindi ko man maamin, pero alam kong gusto ko na rin siya. Nakakaramdam na kasi ako ng inis kapag pumupunta doon yung babaeng nagkakagusto sa kanya. Pakiramdam ko kasi ay naaagaw ang atensyon niya. Kahit gabi ay pumupunta doon para lang makipag-inuman at siya pa ang nagpapainom. Pero kahit minsan, hindi pinakita ni Matthew na interesado siya sa babaeng yun, kahit noong mga panahon na wala pa ako doon. Matagal na daw kasi na may gusto sa kanya yun at inaabangan siya tuwing magbabakasyon siya doon. Nalalapit na din ang fiesta noon at kasali si Matthew sa liga. Madalas, sabay kaming nagpupunta sa court, siya para maglaro at kami naman para manood. Naiinis ako sa mga kalaro niya tuwing naitutulak siya at nadadapa. Kung pwede ko lang siyang puntahan at itayo. Hanggang dumating na nga ang kafiestahan nila at may pasayawan. Hindi na kami nakipagsayawan sa iba dahil buong gabi na kami ang magkasayaw. Ramdam na namin na mahal na talaga namin ang isa't isa. Pero hindi ko pa siya sinasagot. Lumipas ang linggo pagkaraan ng fiesta, muling nagkaroon ng harap-harap at inuman silang magpipinsan. Sa pagkakataon na iyon, ay kasama na akong humarap ni Matthew. Saglit lang kami doon at nandun na naman yung babaeng patay na patay sa kanya, pero tinutokso nila siya na may girlfriend na si Matthew at wala na siyang pag-asa. Tuwang-tuwa naman na sinang-ayunan yon ni Matthew. Nagpaalam kami na aalis na at mag-uusap na lang kami para magkaroon din kami ng parang quality time. Habang nagkukwento siya sa akin, bigla akong nagsalita ng, "Oo." Sabi niya, "Ano?" Sabi ko, "Oo na." "Anong oo?" Sabi niya. "Oo, tayo na. Sinasagot na kita, girlfriend mo na ako." Hindi siya agad nakapagsalita. At nung napatingin ako sa kanya,
ay sobrang laki ng ngiti niya sa labi. "Totoo ba to? Sapakin mo nga ako," sabi niya. "Oo nga." At doon ko nalaman na ako pala ang first girlfriend niya dahil ngayon pa lang daw siya nagkagusto sa babae. Hinalikan niya ako sa pisngi at gumanti ako sa lips niya pero smack lang. Matapos yung sandaling yon, bumalik na kami sa kubo at official na namin na sinabi na kami na. At doon ko na-confirm na ako nga ang first girlfriend niya. Simula noon, lagi na kami magkasama dahil ilang linggo na lang ay uuwi na din ako sa Nueva Ecija. Siya na din ang nag-iigib ng panligo ko. Pero hindi lahat ng relasyon ay masaya. Dahil nung nalaman ng asawa ng pinsan niya ang tungkol sa relasyon namin, pinigilan nila. Hindi na nila pinalalabas si Matthew ng bahay. Patago na din kaming nagkikita. Sa gabi na tulog na ang lahat, saka pa lang kami magkikita o kaya naman pag-aalis yung asawa ng pinsan niya. Minsan, hindi na kami nagkakausap ng matagal sa personal kasi nakabantay lagi yung hipag niya. Kaya sa cellphone na lang kami nag-uusap. Ang pinakamahirap pa doon ay wala siyang sariling cellphone. Nakikigamit lang siya sa pinsan niyang kaedad din niya. Pinapaloadan niya ako para lang makareply ako sa kanya at minsan naman ay nagpapahatid siya ng sulat sa pinsan niya para iabot sa akin. Hindi naging madali yung setup namin. Madalas talaga napatago. Pero syempre, sabi nga ng iba, kung mahal niyo talaga, gagawa kayo ng paraan. Hanggang dumating na po yung gabing pinakamalungkot sa amin kasi kinabukasan ay uuwi na po ako. Ayaw ko man, pero kailangan dahil kailangan ko na pong mag-enroll sa school. Yun yung gabing ayaw sana namin matapos dahil magkakalayo na kami. Pareho kaming naluluha noon dahil sa parehong edad namin yun, ay ang alam lang namin, mahal namin yung isa't isa. Alam ko din kasi sa sarili ko na hindi talaga nag-work ang mga long distance relationships, lalo na at sa sitwasyon namin, ako lang ang may sariling cellphone. Lumipas ang gabing yon at umaga na. Uuwi na ako dahil sinundo ako ni Mama at hindi ko na nagawang magpaalam pa ng personal sa kanya dahil umaga na noon at maraming nakakakita. Nagpaalam siya sa akin through text gamit ang cellphone ng pinsan niya. Mabigat ang loob ko noon pero wala naman akong magagawa. Kailangan kong mag-aral. Buong biyahe ay tulog ako at pagdating sa bahay, nakita ko ang cellphone ko na napakadaming messages at missed calls galing sa pinsan niya. Panay at text ang tawag niya sa akin. Kung nasaan na ba ako, nag-a-update siya at kung nakauwi na ba ako. Agad kong tinawagan yung pinsan niya pero out of coverage naman. Inulit-ulit ko pero ganun talaga kaya nag-text na lang ako at sinabi ko na nasa bahay na ako. 7 p.m. tumawag na siya at miss na daw niya ako. Hindi daw muna kasi siya mag-e-enroll dahil lack of financial sila nung mga panahon na yun. Lumipas ang ilang buwan na naging ganon ang setup namin. Laging magtatawagan sa gabi bago matulog, pagkagising sa umaga, bago ako gumayak papuntang school, pagkatapos ng klase ko, at minsan, inaabangan naming online ang isa't isa sa internet shop dahil hindi pa uso noon ang free data at mahal pa ang load ng internet. Pero bihira naming matimingan ang isa't isa na naka-online. Nagkaroon siya ng sariling cellphone dahil binigyan daw siya ng pinsan niya kung saan siya nakatira
At mas dumalas na nga ang pagtatawagan naming dalawa. Gumamit pa kami ng Red Mobile SIM noon dahil yun ang mura. Hanggang sa natapos na ang first semester ulit at bumalik ako doon para magstay ng 1 linggo. Inaabangan niya ang pagdating ko. Masaya pa kami noon, kaya lang patago pa rin talaga. Hanggang sa dumating na yung time na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng jowa ng ate ko. At doon na nagsimulang magbago ang lahat. Nung nakauwi na ako, nagsimula nang mabawasan yung communication namin. Yung dati na maya't maya ay naging bihira na, pero araw-araw pa rin naman. Hanggang sa naging nagger na ako at parang nasasakal ko na siya sa sobrang higpit ko. Dahil nga, sinanay niya po ako na lagi kaming magkausap. Kaya nung nagbago siya at nagbago ang lahat, nanibago po ako talaga. One time, nagkaroon ng salo-salo sa bahay ng lola ko dahil babang luksa ng namatay kong pinsan. Naiwan ko cellphone ko sa bahay. Pagka-uwi, nakita ko na sobrang dami ng text at tawag niya sa akin at yung pinaka-last na message niya ay, "Sige, kung ayaw mong sumagot at mag-reply, mag-break na tayo." Hindi ko alam yung nararamdaman ko nung time na yon. Pero tumulo yung luha ko. Alam ko sa sarili ko na mahal ko na siya. Kaya sobrang bigat at sakit sa dibdib ko nung nabasa ko ang text na yon. Sinubukan ko siyang tawagan para magpaliwanag ako pero hindi niya sinasagot. At nung ulitin ko ay nag-off na siya ng cellphone. Nagpaliwanag ako through text at nag-reply siya ng, "Break na tayo, ayoko na." Sobrang sakit sa part ko nun. Buong hapon ay di ako lumalabas, hanggang gabi ay umiiyak lang ako, pero hindi ko pinahalata sa bahay. Hindi ko rin magawang kumain nun na parang ang gusto ko lang gawin ay umiyak ng umiyak. Mga bandang 8 PM ng gabi, biglang nag-beep yung cellphone ko. 2 messages na galing kay Matthew. Ang sabi, "Sorry na Mi, pwede pa ba?" 2 send yon. Nag-reply ako kaagad pagkabasa ko nun at walang pakemeng sinabi na, "Oo naman, tayo ulit, I love you." Nawala ang lahat ng lungkot ko nun at napabangon ako. Maya-maya, nag-ring na yung cellphone ko at umayos na ang lahat sa amin. Pero after ng incident na yun, parang nagbago na ang lahat. Yung dating madalas, naging bihira, hindi na araw-araw ang tawagan. Pumunta din kasi siya ng Manila noon at kinuha na siya ng pinsan niya para mag-work. Doon na talagang lumabo ang relasyon namin. Tuwing tatawag ako, lagi nagmamadali. Pero patuloy pa rin akong umasa kasi iniisip ko na baka busy lang siya. Fast forward na, umabot na kami ng 1 year. Summer na ulit, pero hindi na ako bumalik pa sa La Union dahil hindi naman na sila nagkaayos ng jowa ng ate ko, kaya we remain long distance. At siya ay nasa Manila pa, ang alam ko. Bihira na kaming mag-communicate, pero binati pa niya ako ng happy first anniversary noon. After nun, Ma'am Rachel, halos wala na talagang paramdam hanggang sa nalaman ko na nasa La Union na pala siya. Alam mo yung ghosting? Ganon na ganon ang nangyari sa amin, ma'am. Patuloy pa rin ako naghintay kasi nga mahal ko siya. After a month, nagparamdam na naman siya. Pero dahil mahal ko, tinatanggap ko po siya ng paulit-ulit. Lumuluwas din po ako from Nueva Ecija to La Union kahit balikan lang po ako, magkita lang kami. Kahit nababalitaan ko po noon na may iba na siya, ay nagbubulag-bulagan po ako.
As in, wala po kaming breakup talaga. Pasulpot-sulpot siya na parang kabuti sa buhay ko, pero ini-entertain ko pa rin po. Parang nawala po yung self-worth ko dahil sa paghahabol ko sa kanya. Pero ang magandang part po sa akin ay hindi ko po pinabayaan ang pag-aaral ko at tuloy-tuloy po. Year 2014, nakagraduate na po ako ng college. Paminsan-minsan, nagme-message siya, pero tinanggap ko na po sa sarili ko na wala na kami. Wala man official breakup, pero ganun na din naman po yun. Binigyan ko ng chance yung sarili ko at binuksan ko yung puso ko para magmahal ng iba. Doon ko po nakilala si Rain. Naging boyfriend ko po siya ng ilang buwan, pero hindi po kami nagtagal at nagkahiwalay din po kami dahil na-realize ko na hindi pa pala ako over kay Matthew. Nakikipag-communicate pa rin ako sa tuwing magme-message siya sa akin at dinidinay ko po si Rain sa kanya. Kaya nakipaghiwalay si Rain sa akin nung time na yon. Hanapin ko daw po muna ang sarili ko. Year 2016, nang malaman kong nakabuntis at may anak na si Matthew, kaya yun na yung panahon para tuluyan ko na siyang bitawan. Hindi na kami nagkita at nag-communicate pa mula nun. Hindi na rin kami friends sa mga social media. Tuluyan ko ng pinutol lahat ng ugnayan ko sa kanya. Sa parehong taon, nagkabalikan kami ni Rain. And this time, sigurado na po ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Tumagal ng 6 na taon ang relasyon namin at taong 2022 nang magpasya kaming magpakasal. Nag-try akong mag-reach out kay Matthew para bigyan ng tuldok yung chapter namin na parang closure kumbaga bago ako tuluyang magpakasal. Pero hindi na rin talaga siya nagparamdam. Kaya ngayon po ay mahigit 4 na taon na kaming kasal ng asawa ko at masasabi kong sobrang pinagpala po ako sa kanya. Pero kung ibabalik po ang nakaraan, wala po akong babaguhin dahil parte po lahat ng yon kung ano at kung sino po ako ngayon. Happily married po ako ngayon at may isang napakagandang anak. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Nawa ay nagustuhan po ninyo at na-inspire po kayo. Hanggang sa muli po, salamat. Salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento sa amin, Miss Anne. Kung nanonood ka po ngayon, hi at magandang buhay. Masaya ako na mabasa ang iyong buhay pag-ibig. Pagpalain palalo ang inyong pamilya at mas tumibay at tumatag ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ni Rain. Muli po, ako si Ma'am Rachel, ang narrator ng channel na to. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at mag-comment. Re-replyan ko po kayo. See you sa next story. Bye-bye!